po ay hindi po ako magsasalita. Gusto ko pong ipakilala sa inyo yung ating guest speaker ngayong gabi na to. Kanina umaga po ang speaker natin si Pastor Rafi. Ngayon po ay nandun siya sa Valenzuela, GTC Valenzuela. Siya po speaker natin doon. Tapos po sa Malabon naman si Pastor Rod. Okay, kaya po invite po tayo na tagapagsalita. Yung speaker po natin ay malapit po sa akin, sobrang close kami. Hindi ko lang alam kung gaano ka-close, pero close talaga kami. Okay? Siya po yung dahilan, siya yung salarin, ba't nandito ako sa GTC ngayon, ba't nagpunta ako ng Caloocan. Kasi po, nung press grad ako sa Bible School sa Nueva Ecija, tinulak niya ako, sabi niya, at pinush niya ako, talagang challenge niya ako na pumunta ng Metro Manila for further studies to pursue my master's degree. Okay po, tapos po, actually siya rin po yung dahilan, bakit si Pastor Rafi from the same school, siya din po yung nag-push kay Pastor Rafi, kinuha niya si Pastor Rafi from Nueva Ecija rin, dinala po sa Caloocan para magpastor din. So pareho po kami ng pusher po siya. Okay, pareho po talaga. Okay, tapos po, nung batang pastor po ako, siya din po yung unang tumatawa sa joke ko na walay. Okay. Ngayon po, si Pastor Rafi po, meron siyang 12 leaders sa loob po ng church, di ba? Primary 12, kasama po ako doon. Sa labas po, meron din pong primary 12 pastors. Si Pastor Rafi, kasama po yung ating tagapagsalita, kasama po yan sila Pimans, Pastor Loy, Pastor Alan, Pastor Reggie. Yun po yung mga regular speakers natin sa mga fusion, conferences, pati po sa mga Sunday service natin. Okay po, so last but not the least, siya po ang senior pastor ng Majestic Christ Church. Welcome po natin si Pastor Joy Gabasa. Where's my clicker? Thank you very much, Kuya Darwin. Sabi mo naman sa katabi mo, buti naman nagsimba ka ngayon. It's good to be back here in Caloocan City. That report was right. I was right here in Manila, Caloocan City. Tapos ako ay naging PROMD. Yung probinsyano, naging Manila boy. Anong tingin nyo sa kapalaran namin? Totoo kaya? Nasa guhit ng palad? Tingnan nyo mo naman yung guhit mo. Baka tama yan. No? Nakalagay sa akin, M. Muñoz. Baka sa'yo, letter C. Just before I share something, I am here because I would like to promote something and thank God to Pastor Rafi. Your pastor is very humble to allow me to take over the pulpit. By the way, my daughter is here also. Kaway-kaway nga, my daughter is here, okay? Hindi ikaw, ito. Joke lang yan. All right. And so I'd like to promote to you a certain mission. Hopefully you can join us too at the end. We have shirts that would be displayed later on. 4 orders only, pre-orders. Lyra, would you like to come? We are promoting Japan mission. Sino pong may passport dito? Taas ang kamay. Passport. Sinong balak kumuha ng passport? Sino yung kahit anong itanong ko hindi sasagot? All right, missions is very important, very dear to the heart of God. Lyra met the Lord in our ministry. Tama ba yan? Campus ministry also. And so she is helping the ministry, the mission, our church as well. Pero, minsan we need to go to the next level. Sabihin nga nyo, next level. She helps us in our outreach, right where she is, and helps other mission points also. But she will tell you about global mission as well. Where have you been, Lyra? How you met the Lord, and where have you been, and where are you planning to go? Let's give a warm welcome to Lyra. So, hello po, I'm Lyra. Graduate na po ako. I graduated Bachelor of Science in Mathematics. And once I graduated, I commit myself doing missions. And hindi lang local missions. So, first is, trinain po kami to go missions in campuses, kung saan din po ako, dun ko
magkaroon ng fellowship with the Lord until such time na talagang nagpupunta ng church. Dini-disciple before, ngayon nagde-disciple na. So ngayon po, discipling nation. So once I graduated po, I went to Laos and Cambodia. So sa Laos po, why go missions in Laos? Kasi po yung mga tao doon, once they knew po na parang Christian ka, hindi nila sasabihin na Christian sila. Hindi sila bold to say that I'm a Christian. So they are very silent. And at the same time po, tatanggapin nila si Jesus, but they won't surrender Buddha. So ganun po sila doon. And in Cambodia naman po, Christians are also persecuted. And once po na may nalaman silang Christian, they are very happy. Kahit na po mahirap sila. Sabi nila mahirap sila, pero meron silang pag-aaring 2 hektarya, 3 hektarya, 8 hektarya. And at the same time po, pag nalaman kasi na Christian sa Cambodia, ang nangyayari po doon, parang you don't belong to the group. And nakakatuwa din po doon kasi why we need to go there in Cambodia. Kasi po doon, ang divorce, hindi po, hindi yung, divorce na tayo. Di ba? Pagpunta po ng barangay hall, pag sinabing divorce na kayo, pwede ka na ulit mag-asawa. Hanggang barangay hall lang, pwede na. That's why they really need to hear the word of the Lord. And ngayon po, we're planning. Our ticket was booked po. It's on January 26. So we're planning to go in Japan. Why Japan? Because out of 120 plus million, only 1% po ang Christian doon. And that's why, kung tayo po, we are really free to worship God, dapat ma-experience din nila doon. And talagang, isa po sa mga heart ko is to see that every tongue will confess that Jesus is Lord. And naniniwala po ako na ang success, it's not just about things, it's not just about money, about cars, magkaroon ng lahat ng gusto mo. But for me, success is also madala yung mga soul to Jesus. And isa po sa mga pinangahawakan namin sa mga youth, and even po sa mga nagpapa-passport, is that ang unang tatak ng passport mo, hindi bakasyon, kundi mission. So, yun lang po. Wow! How about that? Tatak ng passport ko, unang-una ay mission, hindi Boracay. Alam ko, nakabook na kayo, ha? Okay. Nakakatuwa lang, ano? Sapagkat ang pagmimisyon, pinoprograma eh. Pero pagka ito, lifestyle mo na, you think about your friends who are not yet here. Let's talk about this. Can I have my PowerPoint? Pwede ba? Ayaw nyo yata. Okay na. Good. Daring disposition. How would you like that? Anong pinag-uusapan dito? Atapang atao. Amen? Alam niyo ba yan? Aputol paa, hindi atakbo. Ang hirap naman patawanin ng grupon to. Okay? Hindi ko natutuloy yan. Baka matuloy pa eh. Alright. Let's take a look at this text. Are we set? Paano kaya to? Alagazam. Oh, ayun na. Huh? Can we rise up, please? Join me as I read this. Ready? Go! Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan nyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." Let's pray together. Lord, give us your instructions and help us to make a decision with daring disposition. In Jesus' name, amen. Please be seated. Whoa, this is important. Biro mo, maliwanag na maliwanag ang dapat mong gawin
pero hindi mo magawa. Naduduwag ka. Naku, magpapakasal dapat ako. Wala pera. Ang hirap nun, di ba? Gusto mong mag-abroad, nanghihina ang iyong loob. Gusto mong dagdagan ang iyong kita, magninegosyo, parang si Pastor Darwin. Pero naduduwag ka, baka malugi. Regardless of the vision, without courage. That's the same instruction to Joshua. Are you aware? You're now the president of the nation. Sabi ni Lord sa kanya, be strong and be courageous. Be resolute. Be daring. Amen? Now, look at this, ha? Ang ganda niya, no? Dapat itanong mo, kaya ko bang lumakad sa tubig? O mas kaya mong lumangoy sa lupa? Ano tingin niya? Ano mas madali? Ano ba yung kay Manny Villar? Lumangoy sa dagat ng basura. Ano? Panis yun. Mas maganda to. Okay? Ang ganda sa English eh. Lord, if it is you, Peter answered him, command me to come to you on the water. That's the purpose of your devotions every day. To receive a command. Imagine, ang tagal na, namimiss mo na si Lord. Lord, parang hindi mo ako inuutusan ah. Whoa, what a disposition. Lord, pwede ba utusan mo ako this week? Ang hirap nun kapag ka-Christian ka and you don't want God to instruct you. Are you with me? Sige nga, ngayon, subukan natin to. Lord, utusan mo naman ako. Oh, tahimik kayo. Parang lumulungkot kayo pagdating sa utusan. Pareho ba kayo ng mga youth ngayon? Ha? Pag inutusan ng nanay, ang sagot ay, wait lang. Teka lang. Hindi, you're not a good Christian if you're like that. That's the purpose of you coming here. Lord, when I hear the message, please command me to do something from your heart. Amen? Utusan mo naman ako, Lord. Because with Him are 11 more disciples who prepared to be just comfortable in the boat. But one was so daring and say, command me. Now, saan ba po pwedeng i-apply? At least 3 things. Ha? Gusto ko mag-isip kayo mabuti. Something deep. Command me, Lord. Make me brave about something deep. Iiwanan ko na po ang aking mga kasalanan. Amen? Amen? Lord, tanggalin mo nga sa akin ang pagmumura. Something deep. Alisin mo nga po sa akin ang pagiging addict ko sa Facebook. Tama ba yung chismis na nadinig ko? Kaya merong 3 o'clock service, kaya may 5:30 service, kasi napuyat kayo sa Facebook. Mamaya, sapukin niyo ako sa likod. Mali po yung nadinig yung chismis. Number 2, ano yung una? Something deep requires courage. Deep conviction. Number 2, something far. Can you go a distance for the Lord? Imagine, ang trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Church. Trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Hospital. Ang ganda eh, pagka sasama nga ako sa outreach. Yung binanggit ni Pastor Rafi na may Valenzuela GTC pala, sumuporta kaya ako ron. Distant. Go a distance. Amen? What about, ito medyo mabagsik tong sasabihin ko. Something high. Heighten your standard of discipleship. Amen? Hindi na ako papagalitan ng boss ko kasi di na ako malilate. Wow, ibang klase ng usapan yan, di ba? Parang ang lungkot nyo rito sa alas 5. Basta nag-uumpisa ka palang tinitira mo na kami. Command me. And so, let me tell you, bakit tayo naduduwag? Why don't we have daring disposition when we hear the word? Why not? Di mo ito, ha? Because of diverse opinion. Facebook, TikTok, Instagram give you diverse opinion.
And mind you, you embrace them. Look at this in relation to mission. Bakit nag-share, pastor, ng gospel? Nagkakasala pa rin naman ako. Nadinig nyo na yung chismis na yan? Hindi po ako mag-share kasi po makasalanan pa rin po ako. No, 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 no. Even young Christians should begin sharing one assurance of the gospel. Amen? Napatawad ang aking sala, share mo na kagad. Kahit na ikaw ay nagtotong-it pa. Amen? Malungkot nga itong 5:30, no? Number 2, look at this, ha? Pastor, bakit magpapadala tayo ng misyonero sa malayo kung marami pa naman ang aabutin dito sa atin? Opinions. Di pala? Ito, hindi ko pang naapot yung kapitbahay ko. Pupunta pa ako sa Okada. Katwiran mo rin ba yan? Nasa lubong mo yung opinion na yan. Maraming priority ang church. Mag-mission lang pag may time. Anong priority po yan? Ito, kainan. Puro kainan sa church eh. Napansin niyo ba? Ngayon pa lang, pinaghahandaan mo na yung Noche Buena, November pa lang. Priority. Seek ye first. The food. Youth lang dapat nagmi-mission. Gandang opinion yan, ha? Kaso, manghihingi rin ng pera sa church. Buti pa, wag na lang. What about this? In the boat, si Peter tumakbo, di ba? Merong naiwan. Lumalon siya sa tubig. May naiwan. Kala mo, mas bayani sila? Look at their thoughts. Simon the Zealot. Ano siya, Simon? Makabayan to. Ito yung nationalist. Siya yung mga nagmamahal sa lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi masama yun, ha? Pero sabi niya, uy, pambira naman, ang daming problema ng bayan. Puro biyahe iniisip niyo. Oh, parang tama, di ba? What about Andrew, the brother of Peter? Itong kapatid ko, padalos-dalos talaga. Lumundag agad. Hindi man lang ako sinama. Si James, mas pinakamatanda yan, leader of the Jerusalem church. He retorted, di man lang ako tinanong kung okay sa aking lumundag siya. Si John, the beloved, sabi niya, nakakatakot naman yung malalakas na alon, matataas na alon. Sabi niya, dapat dito na lang tayo sa bangka, love lang. Si Judas, ay mas malupit to, siya ang treasurer eh. Sana walang treasurer dito. Sabi niya, pag na-disgrasya ka dyan, sino sasagot sa hospital? Sa PhilHealth? Ang dami iniintindi. Yung 12, sabi mo, dito na lang kami sa bangka, safe. Pinipintasan pa, hinaharang natin yung mga gustong magmisyon. Why? You have your own disposition. Please encourage others who are going. Amen? No? Hey, maaaring hindi pa tayo nahihinog para sa mga paninindigang ito, pero tumulong tayo, maabot. Ano naman ang opinion mo, bakit hanggang bangka ka lang? Tanong lang po ito. Alright? Di pala? Bakit pasimba-simba ka lang? Bakit once a month ka lang magsimba? Bakit hindi ka magbabasa ng Bible araw-araw? Bakit walang nababago sa buhay? Hanggang bangka ka lang. You have to do something different after this. Amen? Alright? Now, number 2. Minsan, clear na, hindi ka na-engage na mga opinion. You were never dissuaded by others. However, you are deterred. Maliwanag na yung intensyon, alam na. Si Peter, alam niya dapat abutin si Lord, pero may malakas na hangin. Ano ang mga malakas na hangin naman na po pwedeng nagpapatigil sa atin, nagpapataob sa ating mga misyon? What deters you from obeying God? Meron ka ba naisip ngayon? Ba't hindi ako sasama sa paghayo? Bakit, di mo sasabihin sa akin ng, oy, sino mas marami nagpupunta sa church? Lalaki, babae? Hula lang. Oh, parang maraming babae. Minsan sabi ko sa isang nanay, sister, thank you. Welcome to MCC. That's our church. Asan po si Mister? Sabi nung Mrs., wag mo nang hanapin si Mr. Pastor. Pang-impyerno po yun.
Minsan, nireject ka, napahiya ka, hindi naman nangahulugang habang buhay na lang tatanggihan ng asawa mo ang ebanghelyo. Huwag papaligaw. Amen? Alright. Tama? Si Mrs. nasan? Nasa parlor. Now, sa Bible school, edi maraming tumanggap sa Panginoon, maraming naglilingkod. Pero minsan, now i-impress ka, too impressed, and you say to yourself, that's not for me. Oh, hanga ako sa kanya, ang sipag niya, every day he can join, but that's not for me. Deterrent. Nalaglag tayo dito, yung salitang calling ng pastor. Pinauso yan, from the Roman Catholic to the Protestantism, merong tinawag para mag-full time. Do you understand that? Ang daming natiso doon. There's a clergy, there's a laity, there's a full-time ministry, there are volunteers who would be very tentative. Malaking problema po yan. Palagay nyo, bakit? Sapagkat pwede kaya, isipin nyo to pwede kaya na tinawag tayong lahat, number one, para maligtas. Amen? Iwanan ng kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Kailangan tinawag ka ron. Kung hindi, hindi ka ligtas. Number two, tinawag ka upang mamuhay ng may mataas na pamantayan na tinatawag na kabanalan. Amen? And number three, tinawag ka ng Panginoon Diyos upang kahit papano maging ilaw at asin ng sanlibutan sa iyong kapabrika, kaopisina, kaklase, kasambahay. You are called to. Hindi pwedeng sa kanila lang yan. You're wrong. You're misled. May panawagan din ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, parang bagay sa'yo magpastor din. Maybe not like a pro like me that I can handle 10, 20, 50, 100, or more than that. Baka naman ikaw, pastor ka rin, pero kaya mo yung 5, 10, pero pagpapastoran mo, sisiguraduhin mo, they go to church too. Amen? Look at this. This one is Tata. Tata is a professional teacher. Going to school Monday to Friday, 8 to 5. Tired, yes. And yet, in the afternoon, she will be joined by her team gathering moms like her. Professionals responding to shepherd the neighborhood. Maybe merong gumagawa sa inyo yan. Pero sinasabi mo, sila lang yan. Ako, offering lang. No. Everybody, look at this. Kuya Tirso, kasama namin siya ngayon. Alright? Tatay, nagpapastor sa kapwa tatay. Bakit? Hindi pang impyerno yan. Hindi pang Hinebra, hindi pang empe. Panglangit din. Kailangan tumugon. Bakit? Yung naaabot niya, hindi ko po napupuntahan. Mga lubak-lubak na kalsada, malalayong barangay. Some of us will go 2 hours sa isang lubak-lubak na sasakyan. Pagbalik, basag-basag ang mga sprocket at mga bulitas. Sobrang pangit ng kalsada, and yet they come faithfully. They took it as a responsibility. Si Ate SP, negosyante. May-ari ng 2 7-Eleven. And yet, sa kanyang kwento sa amin, Pastor, Monday lang ang natitira sa akin para sa aking sarili. Every day, she meets young people, moms, professionals too. She knows the mission. She knows the purpose. Kasama rin namin siya sa paglalakbay sa ibang mga bansa. Do you follow? She went with us in Korea. She will join me in Singapore. She will join me in Japan too. Tama yung katabi mo, may bahala ka bang kumuha ng passport talaga? In Christmas, ang mga tao magiging busy na sa paggawa ng spaghetti, pansit malabon, maraming party. In advance na po namin yung pasasalamat sa mga nagpapastor. We had a dinner with them just to say thank you for helping me fulfill the Great Commission. Amen? Pwede po bang tingnan natin yung mga cell leader dito? Kaway-kaway natin sila. Sabi nyo, thank you for helping us. Ha? Very good. Palapakan natin yung mga cell leader po dito sa grupo natin. Ha? And mga pastors din. Alright? Dati ang Pastor's Day, sineselebrate, puro senior pastor lang. Ngayon po, hindi. Pinalitan namin yan.
ang sineselebrate namin yon, nagpapastor kahit na malilit na cell lang. Amen? Alright, look at this. They went beyond. Magagaling namin sa campus to. Si Mariana is my secretary. She left me for missions. Pwede ko sabihin, wag na. No. Mula po nung umalis siya, wala na po akong full-time staff. Volunteers serve me every day for my PowerPoint, for going to bank, for legal matters and others. Puro volunteers. Why? Ang target, itong ipo-full-time namin. Full-time missionaries. Amen? But because they went twice a year, meron po kami pinapadalang mga short-termer, mga 1 week, 2 weeks. Karamihan yan, pag Pasko, tinapon na po namin yung tradisyon namin na magsa-celebrate ng Christmas party, meron pa games, may exchange gift. Ang dami kong natatanggap na sama ng loob. Bakit? 7 taon na, pastor, puro mugs ang natatanggap ko. So that nobody would complain. Ha? Ayaw ko na ng exchange gift. If you would like to give gifts, do so with all your might. Pero let's not be deterred by that tradition. Are you aware that there is no command to celebrate the first Christmas? The first coming. There's no command. The command is this: remember the death of our Lord. Amen? That's why we have communion. Remember the second coming of our Lord. Pwede kayo ito, palitan natin ang tradisyon para hindi tayo maligaw. Gagastusan ko ang pagbabalik muli ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagmimisyon. Amen? Wow! That is tremendous response to the death and resurrection of our Lord. Ngayon po, meron kami nagpiprepare this December, flying to Laos as well. Alright? Tapos po, we have another team prepared. This coming January, they bought their tickets already for Chiba, Japan. It's a seashore near Tokyo. It's kind of difficult. And so, if you are here and your response is, not for me, I don't like that, and you are not moved, I want to warn you with this thought. I am in GTC. Think about this. I'm part of the volunteers here. I enjoy the praise and worship. I regularly go to church. And yet, nothing flows in me. Nakakaladkad lang ako. Maybe. Suspecha ko lang po, sana mali ako, that you're just going with the flow. This is a tremendous truth, ladies and gentlemen. Ba't ka napunta? Ginising ako ng nanay ko eh. Bakit ka dumalo? Nakakahiya kay pastor. Going with the flow. Ito pang malupit. Pagkaya nyo to, reading your Bible even if you're not told, that means you're hungry. Amen? Sharing your faith, leaving your sin, repenting because of the Spirit knocking on your door in the hearts of your heart, that's something. Amen? Iba pong usapan to. Kailangan malaman nyo, bakit hindi ko i-share ang mabuting balita? Maybe, God forbid, maybe the gospel is not in you. May God forbid. So sinusubok ng Diyos ang lahat ng tao, ha? Nakakatuwa, no? God is the God of tests. Nangyari to, nakakatawa. Pagkasakay nilang dalawa, sino yung dalawa? Jesus and Peter. Bumalik sa bangka eh. Nung dumating na sila sa bangka, tumigil yung bagyo. Ang galing pala nito, no? Nasubukan niyo na ba yun? No? Nung magkapera ka, wala nang bibilin. Nung meron ka ng suklay, wala ka ng buhok. Nung hindi na umuulan, nakabili ka ng payong. Palabiro ba ang Diyos? Alam niyo po ba na kailangan mag-isip tayong mabuti, baka paulit-ulit ang ilang problema sapagkat hindi ka pa pumapasa. Are you with me? Now, look at this. Baka itong hinahanap mo, ha? Perfect circumstances. Tanong,
Meron ba talaga nito? Oh, pag ako nakaipon na, sasama na ako. Pag yung boss ko hindi na mahigpit, pag yung misis ko, hindi na kami nag-aaway, pag ako hindi na ako nagkakasakit, susunod na ako kay Lord. Excuse me? Meron ba talaga noon? Sino po yung hindi nauubusan ng pera rito? Wala na akong kausap, ano? So, tingnan niyo po mabuti. Baka po sabi niya, susunod ako kay Lord pagka ako ay yumaman na. Baka pag marami ka ng pera. We discovered this. Karamihan po ng nagmimisyon, alam niyo, yung mga walang pera. So most students come to us, yung mga nagsisimula sa trabaho, they join us. You know why? Ito na-discover namin, ha? Pag marami kang pera, mag-i-invest ka sa negosyo. Yun ang gagawin mo. Hindi ka magmimisyon. Number 2, pag marami kang pera, tatakbo ka sa kapitan o pagiging mayor. Number 3, pag marami kang pera, mas malamang nasa Okada ka, doon ka nagkakasino. So, isipin nyo, if you don't have money, baka ito yung mga panahon na gusto ng Diyos, magpapasya ka kasi wala ka pang masyadong pagpipilian. You know what's the enemy of your faith? Options. Tremendous amount of options. Si Aida, si Lorna, o si Fe, ang dahilan bakit meron kang kirida. Joke yun. And so, everybody, don't look for the perfect circumstances. Say this with me, through the storms. Don't pray, Lord, tong week na to, wala akong problema. No. Through the storms. Amen? Mali po yung prayer na, sana Lord, itong linggong ito, hindi ako maubusan ng pera. No. Through the storms. That's when you serve the Lord. Amen? Now, finally, parang hindi kayo natuwa ron. Anong tutulong sa'yo para tumapang? Ito, divine intervention. Pag nakilahok ang Diyos. Amen? Look at this. Nung lumulubog na si Pedro in the height of the crisis and the fright, he said, agad naman siyang inabot ni Jesus. Amen? How would you like to see that in your life? Kaya pala may crisis para mas ma-magnify ang presensya ng Diyos sa aking pabrika, opisina, sa gusot naming mag-asawa. Alam niyo po sa management, may tinatawag po silang messy middle. Have you heard of that? Planning, ang ganda. January, nagpa-planning yung team, yung cell group. Pagdating ng February, na-dissolve yung cell. Nangyari na ba sa inyo yon? Messy middle. And because of that, baka itong 2026, mauulit na naman. Ayoko nang mag-sell. Ayoko nang mag-outreach. Wala namang nangyayari. Messy middle. That's the point of corporate world. Kaya po, importante ito. At the height of any plan doomed to fail, I will ask God's divine intervention. Kasama po sa buhay pala ang Diyos dapat. Amen? Bati-bati pa ba tayo? Ito pang problema ng mga simbahan, nakita ko. Minsan pati pastor. Minsan pati mga born again. Jesus natin yung problema. Minsan nasabi sa akin ng isang tao, sabi ko sa kanya, baka hindi ka makapag-asawa. In Jesus' name, Jesus, ginaganong-ganong po. Baka mamaya hindi ka matanggap sa trabaho. In Jesus' name. Really? Pinag-iisip lang kita. Hindi po magic word ang Jesus. We have to be committed to praying because we wanted to connect to the God who can help me go through the storms. Not remove the storms. Now, makapangyarihan kasi ang panalangin, hinihintay ng Diyos, sabihin mo to, iligtas mo po ako. Amen?
Pero ang isa sa requirement, magbabalik loob, maging bahagi ng ating paglapit sa Kanya, paghingi ng tawad sa ating mga atraso. Ito huwag mo sasabihin, Lord, babawi na lang po ako. No, no, no. God wants a humble disposition as you return to Him. Yabang yon. Yung sasabihin, babawi na lang ako next week. Next month, talaga, ayos na yung tithes ko. No, no, no. Don't say that. Lalo kang hindi makapagbibigay. Sabihin mo sa Panginoon, mali po ako. Mali po yung diskarte ko. Sinabi ko, iipunin ko na lang yung aking mga kaloob, babayaran ko lahat sa December. Wrong disposition. You know what's daring? Do it on a regular thing. Amen? Bati-bati pa ba tayo? Alright. Now, dapat ang kahihinatnan, makita ang Panginoon na sinasamba mo lalo. Higit, mas matindi. At itong pangarap nating lahat, makita ang mga kamag-anak mo. Napakaraming tao, hindi mabilang sa dami. Nagmula sa lahat ng mga bansa. Angkan, lahi, at wika, nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa, silang lahat ay nakadamit ng puti, symbolizing the purity from the Lamb. May mga hawak na palaspas upang sambahin ang ating Panginoon. 2 achievements. Dumadalisay na buhay, bumubusilak na puso, no? At lalong naging mapagpuri sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung tinutukoy. Amen? Na? And so, let me give you a final picture. Most nations, think of a nation right now, madali bang share ng mga Pilipino? Tingin ko madali. Pero baka hindi rin. Kasi baka nasanay lang tayo, tumatanggap yung mga tao sa Panginoon. Pero ang totoo nun, tinanggap niya si Jesus, pero minentain lang niya si Virgin Mary. Are you with me? Tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. He became a collector, recipient of all the goodness of God. Forgiveness, healing, prosperity, but never the Lordship of Christ. Malaki pong problema rin yan. You know, tama yung kinukwento ni Lyra, hindi lang po sa Cambodia, I went to Laos myself. I went to Myanmar myself. I went to Bangkok. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Yes, 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 I received Jesus. Pero pag sinabi mo sa kanya, live Buddha. No, 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 not Buddha. So tatanggapin si Jesus, lalaruin pa rin si Buddha sa dalawang kamay. That's not what Jesus is talking about. Difficult nations. Do you understand? But why we would have to be going still, it's despite the difficulty. Tingnan mo itong mga batang ito. Sa Japan po yan, ha? Ang cute, di ba? Di ba sila yung nasa anime? Di ba sila yung maiiksi ang palda? Alam nyo ba na dapat samahan nyo ako ron kasi mapanganib sila sa akin? Mapuputi. Wow legs. Buti nilang iba may mga syota na, no? They're happy. Would they like Jesus? Innocent faces. No inkling that they will perish. All right? Now, reasons why this is difficult. Alam niyo po ba na ang Hapon, di masyadong nakikinig sa misyonerong Kristiyano. Ha? Talaga? Number 1. Pero we can start with friendship. All right? You know why? You're very warm. They like your smile. They like your English. English speakers. Taas ang may. Lahat ng magaling sa English. Buti pa ganito. Turo mo yung katabi mo. Turo mo yung katabi mo. Magaling ka mag-English, di ba? Ito pa, pangalawa. Ituro nyo rito yung pinaka-sweet, pinaka-warm, pinaka-friendly sa lahat. Ituro mo, ituro mo, ituro mo. Sige, sabi mo. Ito, friendly to. Sabi mo. Meron ba? May kilala ka ba rito? Ito, turo mo. Saan? Saan pa? Ayun pa, dami. Okay, lahat ng tinuro, papadala natin sa Japan yan.
We will start with presence evangelism. Why? Sila, mabubulok sila. They will perish. Pero with a Filipino there, something would keep them thinking, why is this Filipino with no money very happy? Number 1, yung kultura ng Hapon nakaukit sa Shintoism. Number 1 po sa kanila yan. Number 2 lang ang Buddhism. Ang Shintoism, yung drum set, sasambahin niya. Yung halaman, sasambahin niya. Yung ninuno niya, hindi siya makikinig sa Pinoy na Kristiyano. Alam mo bakit? Sasambahin niya yung lolo niya, yung ninuno niya, ang sasabihin niya, why bother? I don't bother you. Kasi po, ang Shintoism, walang basagan ng trip. Mag-Kristiyano ka kung gusto mo, wag mong pakialaman yung buhay ko. That's Japanese, ladies and gentlemen. Di pala? And so we need to care enough to step. They will perish. Alam niyo po ba, ba't sila magpapakamatay? They don't believe in hell. You know what they believe? They believe in a place called the place of the dead. They thought the departed ones, si lolo, si lola, si tito, si tita, si kaibigan, si dabarkads, are just in a place called the place of the dead. Ano ginagawa ron? Nag-golf? Nagko-coffee? Malungkot siguro ron. Pero they don't believe in eternal fire, eternal warmth, where there is nothing and nothing of it. There's none like those in their theology. Tayo po, sobrang daming tinurong magaganda sa atin. We have to disturb their thoughts and tell them. Amen? Amen. No? Wala silang tiwala sa dayuhan. Bakit? Tinorture sila. Mali kayo. Inusig sila ng mga Christians din, ng mga Amerikano. Isang araw, ito lang, recent lang, this week, sa harapan ng Mount Fuji, nag-rock concert, binaboy ang sacredness ng Mount Fuji. They hated foreign religion. Eto pa, isa. Mayaman sila. At ang Pinoy, nandun, bakit? Lapad, lapad, lapad. Nadinig nyo ba? Natingin ng mga Hapon, ang mga Pilipino, vampira. Nadinig nyo na ba? Sobra naman. Oo, ganun. Kasi nadidinig nung Hapon sa misis niyang Pilipino. Tatawag yung nanay nasa Pilipinas. Anak, merong ka vampira dyan? Ayun. Kaya tama yan, Pilipino, mga vampira yan. Ba't doon sa alas 3, hindi nakuha yung joke kong yan? Sabi sa akin nung contact namin doon, sabi niya, kung gusto niyo ng pera, bumabaha ng pera dito. Ganon po ang attraction ng Japan. Kung gusto mo magtrabaho kahit walang tulog, bibigyan ka ng trabaho ng mga Hapon. At ang lalaki ng sweldo po talaga. You know why? Pagpunta niyo po ron, hindi ka makapag-share ng gospel sa campus, sa kalsada. No. There's no people in the streets. Asan sila? Nasa pabrika. Doon po kayo makipagkaibigan. Papasok po kayo, magtatrabaho po tayo ron. So double purpose. Sus Marios, ba't parang wala kayong interest sa pera? Sabi sa katabi mo, kailangan mo ng pera, no? Alipin tayo. Yun ang tingin nila sa atin. Asan ba? Maingay tayo. Hindi po pwede po yung, hello! Kwentuhan, tawa na ng malakas. Hindi po pwede ron. Okay? We attended a class 6 months just to study Nihongo, culture. Okay? Habits, words, language, and others. Medyo mahirap pero pwede na rin. Pwede na tayo magsimula. Pag nagja-jogging ka, imbis na 1, 2, 3, pronounce it in their own language. Ito pa isa. Marami sa atin, member ng JIL. Jesus, I'm late. May nagsabi sa akin, Pastor Joy, you're always late. Guilty. Kaya nung pumasok ko kanina, tapos na yung praise and worship eh. Sabi niya, gusto mong gumaling ka sa sakit mong laging late? Punta ka sa Japan. Di pala? Are you with me? Iiwanan ka ng tren, kaya magmamadali ka talaga. And be there longest time,
you might catch the culture. Yung pong kausap namin, si Bishop Ariel, grabe ho yun. Hindi mo maunahin kahit kailan. Malinis sila. Pinoy, malinis din. Lilinisin niya yung sala, yung kusina, itatapon niya sa kalsada yung basura. Sila po, everywhere they went, it must be clean. Kaya binanggit ko, ano yun? During this position, lalalim ka, lalayo ka, itataas mo yung pamantayan mo. Kasi kung dito, tinanggal ka ng 1 taong ka palang nagtatrabaho, 39 na beses kang tinanggal. Ayaw po ng mga Hapon ang papetex-petex. You get to be dead serious. If you want money, be dead serious. Taas ang mga standards ng paglilingkuran at pagtatrabaho. That's when they will listen to you. I heard that they don't want to marry Japanese now. Kasi Japanese women, very materialistic. Every 3 months, dapat bagong laptop, bagong cellphone. Pilipina, taas ang kamay. Lahat ng mga dalagang Pilipina, taas ang kamay. Ba, wala na. Puro bading ba nandito dito? Gusto nila tayo. Alam niyo kung bakit? Ay, mababango, masasarap umibig, naglilingkod sa mga asawa. They heard about it at walang hilig sa pera. Pero mahilig sa salapi, kwarta, atik, datong. Tayo tayong lahat. Maybe this is the first time you heard a challenge on missions, tapos Japan pa. Huwag po kayong mainis sa akin because nagpunta po kami sa mga mahihirap na bansa. I went to Myanmar. Naku po, ang dami pong mga walang magulang kasi po dahil sa Rohingya War. Tapos nagkagera, hindi na kami pwedeng pumunta. Nakita na po namin ang mga mahihirap na bansa. Pero ito, sabi ko, bakit hindi natin isabay? Both, ha? Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Simultaneous. Amen? And so, I don't know. Is God leading you to a poor nation? Go for it. Is God leading you to a rich nation like America, like England, Germany, and Japan? Mamaya po paglabas nyo, meron kaming konting display lang. Wala nang natira halos eh. Mga shirts that you can help support. Kasi po hindi po kami nanghihingi ng pera. We work for it. We are selling t-shirts for Japan. Mas mura. Parang nakita ko, ang mahal ng t-shirt nyo rito, no? 1,000 isa, no? Grabe, ang mahal. Ba't ganyan na GTC? Nanira pa eh, no? Yung sa amin po, ay naku, 400 lang. Bumili ka na, nagkapo ka pa. May God help you. Hawakan natin yung puso natin. Can you ask God, Lord, duwag po ako. Ang daming level, hindi ako lumalalim, kasi natatakot ako. Hindi ako lumalayo, natatakot ako. Hindi tinataas ang aking mga pamantayan sa buhay, natatakot ako. Once and for once and for all, ladies and gentlemen, make a decision. Lord, linawin mo nga sa isipan ko kung anong dapat kong gawin at akayin mo ko na buong tapang na itong linggong ito, pasukin ang nilalagay mo sa puso ko. Pinapaiwan ba ng Diyos ang isang masamang kasintahan? Ang isang extramarital affair? Tapangan mo. Tinatamad ka na ba sa trabaho? Sipagan mo. Bumabagsak ba ang pamantayan mo sa buhay Kristiyano? Itaas mong muli. Come on, speak to the Lord as you touch your heart and ask God to do likewise. Touch me again, Lord. Make me live like a Christian once again. God is listening now. Pakinggan mo mga dalangin ng mga kapatid kong ito na nakakita ng pangitain ngayon at gawin mo na sa kapuspusan ng Espiritu Santo tatapang sila sa pagpapasyang humakbang sa mga bagay na itutuwid nila, tatahakin nila. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. God bless you.